Sa puso ng Maynila, sa isang poorly lit na shopping center, nakatira si Carlito, isang gwardya. Kilala siya sa kanyang mataba, bilog na tiyan na nanginginig habang naglalakad, at ang kanyang mga buto-bulang mga laman na kumokontra sa kanyang malusog na torso na nagbigay sa kanya ng palayaw na pandak na lalaki at payat. Ang mga oras ng nakakatakot na night shifts ay hindi lamang nagpapababa ng kanyang spirito, kundi nag-iiwan din ng mga anino sa ilalim ng kanyang mga mata, habang ang mga customer ay nawala na at ang tawa ng mga mamimili ay naglaho sa isang ghostly silence. Bawat gabi ng ika-10 ng gabi, sinisimulan ni Carlito ang kanyang shift, nagpapatrol sa mga disyerto na hallway, tumitingin sa mga dim na storefront na mahigpit na nakasarado. Ang kumikislap na fluorescent light sa itaas niya ay nagpapalabas ng mga distorted na anino, naglalaro sa pagod na pag-iisip niya. Sa una, ang mga gabi ay naging nakakaboard, puno ng kaluskos ng isang malayong daga o baka ng paminsan-minsan na glitch ng security monitor na walang bantay. Hanggang sa biglang nagbago ang lahat until whispers drifted through the empty air. Kahit na nag-iisa, si Carlito ay naliligaw na naririnig ang mga mahiinag boses na umaabot sa mga koridor. Ang mga ito ay malambing, halos melodikong, umaawit ng mga kwento ng nawalang pagmamahal at pagtataksil. Sa mga pagkakataon ay tila makikilala niya ang mga individual na parirala, mga salitang nahahabi sa sakit at pagdadalamhati. "Tulungan mo ako. Bakit ka umalis?" Humihigpit ang kanyang puso, ngunit tinanggihan niya ang nakakabahalang mga bulong bilang mga imahinasyon, mga manifestasyon ng kanyang pagkapagod. Ngunit habang ang mga araw ay naging linggo, ang mga boses ay tumitindi. Hinihila siya papalalim sa isang nakakatakot na misteryo. Sa isang malalas na gabi, habang umuulan ng malakas sa mataas na kisame, naramdaman ni Carlito ang isang presensya na nagbago sa hangin, isang malamig, dahan-dahang takot na bumuhos sa kanya. Doon niya nakilala si Juanito, ang bagong gwardya, isang payat na batang lalaki na may itim ang mga mata na sumali sa kanya ng mas maaga sa linggo. Ang mahinang ugali ni Juanito ay hindi nagtagal na nahirapan ng kakaibang pakiramdam na bumalot sa shopping center. "Naririnig mo ba sila?" Mahinang bulong ni Juanito. Ang mga mata ay nakadilat habang mahigpit na hawak ang kanyang flashlight. Nag-isigsag sandali. Pareho silang lumingon ng sabay. Ang kanilang pandama ay umakyat. "Oo," sagot ni Carlito, nanginginig mula ulo hanggang paa. Nakinig sila habang ang mga bulong ay sumasayaw sa paligid nila, ngunit hindi kailanmang nagpakita sa kanilang sarili. Nang nag-strike ang oras ng hating gabi, natagpuan ng mga bata ang kanilang sariling naa-attract sa isang sinaunang at sirasirang bahagi ng mall na madalas iwasan ng mga empleyado. Sinasabing ito ay may multo. Sinasabing may nangyaring trahedya dito ng mga taon na ang nakaraan. Sabi ni Juanito, ang boses ay halos isang bulong na sinasalamin ng boses ng kulog sa labas. Pumibilis ang tibok ng puso ni Carlito. Ang mga kwento tungkol sa isang nawalang kaluluwa na naglalakad sa gabi ay inililipat sa mga tahimik na usapan, ngunit hindi kailanmang iniisaalang-alang ng seryoso. Naa-attract, ngunit takot, dahan-dahan silang naglakad patungo sa isang abandoned food court. Ang desyerto na lugar ay pinabayaan ng mga nakalimutang bakas ng nakaraan, mga sirasirang silya, mga napuputol na tabla, at isang bahagyang amoy ng isang matagal nang napaglilipasan. Ang hangin dito ay mas mabigat, at ang mga bulong ay lumalakas, mas frantic. Biglang umalingaw-ngaw ang isang nakakakilabot na sigaw sa food court na nagdulot sa dalawang lalaki na napatalon. Pinaliwanagan nila ang kanilang mga flashlight ng biglaan, nanginginig ang kanilang mga daliri habang humihingi ng hininga. Ang liwanag ay nagbigay liwanag sa isang matandang babaeng nakasendel sa isang mesa. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng mahahabang, magugulong buhok. Naramdaman ni Carlito ang nanginginig na bumaba sa kanyang likod. Narinig niya ang mga bulong na naging salitang nakatuon sa kanila. Bawat nakakagimbim na salimba ay sumisid sa kanilang mga buto. "Tulungan mo ako. Hanapin mo ang kapayapaan." Sa takot,
Umaatras si Carlito, ngunit nakita niyang sumulong si Juanito, nakatingin ng mahalos na hypnotize. "Kailangan nating tulungan siya," sigaw ni Juanito, ngunit hinawakan ni Carlito ang kanyang braso, sinusubukang hilahin siya palayo. Hindi, isa siyang spirito, siya ay nakahuli. Habang lumalaban si Carlito na hilahin ang batang papalayo sa kaligtasan, biglang tumayo ang gusali, ipinakita ang mga matang holong puno ng kalungkutan. Bumaba ang temperatura at ang mga pader ng abandonadong food court ay tila kumukulong sa kanila. Sumigaw si Juanito, sinira ang bigat ng malamig na kawalang pag-asa, ngulit huli na ang lahat. Umabot ang matandang babae, ang kanyang kamay ay nanginginig, ngunit parabang ang mga anino ay bumalot sa kanilang dalawa parang mga kadena. Maya-maya lamang, parabang ang hangin ay naubos, lahat naging tahimik. Nagtakop si Carlito at siya ay nag-iisa. Isa bang panaginip? Isang bangungot? Sumukob ang takot sa loob habang siya'y bumabalik sa mga nakailuminadong koridor na sumisigaw kay Juanito. Ngunit ang tanging sagot ay ang kanyang sariling boses na umuulit, distorted at hollow. Ang mga araw ay naging linggo, ngunit ginulang ng kawalang laman. Nawala si Juanito ng walang tala at ang mga bulong ay tumindi. Tuwing nadaraanan niya ang sirasirang food court, ang sigaw ng spirito ay sumisira sa kanyang katinuan at alam niyang hindi siya malaya. Araw-araw, ang pagmamahal na nararamdaman niya sa kanyang trabaho ay nagbago sa takot. Bumalik si Carlito bawat gabi, hindi para sa trabaho, kundi para tulungan si Juanito, subukan at iligtas siya sa kanino mang kasalanang nagpagsak kanila. Kahit na nasasaktan ang kanyang puso, nararamdaman niya ang pagkadalamhati na umaabot sa kanya parang isang hindi kanais-nais na kumot. Nag-iisa sa kanyang pagbabantay, nagtataka siya kung huli na ba siya para maibalik si Juanito. Nang dumating na ang huling araw ni Carlito, muli siyang tumayo sa harap ng cursed food court na yun. Ang mga sigaw ng spirito ay nagsanib sa walang patawad na katahimikan. Punong-puno ng pagdurusa ay bumagsak siya sa sahig, umiiyak sa kanyang mga kamay habang ang dilim ng isang mahabang, nakakabinging gabi ay lumalalim sa paligid niya. Nang wakas sumara ang bukaliwanag, ang liwanag ay lumusot sa mga skylights ng ground floor, nagbibigay liwanag sa kawanang laman ng mall. Ngunit binigyang diin ng pagkawala ng batang naging kaibigan at ang masaklap na katotohanan na minsan ang mga bulong sa kabilang dako ay katotohanang katulad ng mga hininga na nilalanghap. Kinabukasan, natagpuan ng pamahalaan si Carlito na nakasendel sa kanyang upuan. Wala ng buhay, ngunit may malamig na lumalaganap at ang mga bulong ay nagpapatuloy sa mga empty halls habang siya ay walang hanggang nakatali sa kalungkutan ng mga nawalang kaluluwa.